Ngayong buwan, ang tema po natin, Encountering God through Service. Ang maranasan ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod. Pwede bang sabihin natin, paglilingkod? Encountering God through service. Marami po sa atin, naiisip po natin na ang relasyon natin sa Diyos ay nasusukat sa pamamagitan ng panalangin, pagdalo sa mga gawain, at maging sa mga personal devotion na meron tayo, lalong-lalo na pag-umaga, pagkagising, at sa gabi, pagkatulog. Doon natin nakikita na yun ang paglilingkod sa Diyos. O yun yung worship sa Diyos, sukatan ng ating relasyon sa Kanya. Ngunit ngayong umaga, makikita din po natin ang isa pang aspeto ng sukatan ng relasyon natin sa Diyos. Walang iba kundi ang paglilingkod sa kapwa. So ang paglilingkod sa kapwa ay sukatan ng ating relasyon sa Diyos. Pwede bang pakisabi natin, ang aking paglilingkod sa kapwa ay sukatan ng aking relasyon sa Diyos. Tayong mga born again, sabi sa mga pag-aaral at sa obserbasyon, ay nagkukulang sa mabuting gawa. Sapagkat, pinaniwalaan natin na tayo po ay naliligtas hindi sa mabuting gawa, kundi sa magitan ng biyaya. Kung kaya't nakakalimutan natin ang aspeto ng paggawa ng mabuti. Sapagkat kung atin pong titingnan ang aklat ng Efeso, tinuturo doon na tayo po ay naligtas opo sa magitan ng biyaya ng ating Panginoon, ngunit tayo ay nilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti. Amen. Nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Kung kaya't ang atin din pong sukatan ng atin pong relasyon sa Diyos, kung totoo nating kilala ang Diyos, ay sa pamamagitan ng ating mga gawa. Makikilala po natin, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, makikilala nila na kayo'y mga disipulo ko kung kayo ay umiibig sa isa't isa. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. At ang pag-ibig sa ating kapwa ay nagpapakita ipapakita po natin sa atin pong paglilingkod. Gumagawa tayo ng mabuti hindi dahil gusto nating maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti sapagkat ligtas na tayo. Amen. At ang paggawa ng mabuti ay katunayan na tayo po ay totoo ngang mga anak ng Diyos. Sapagkat sinasabi din sa mga kasulatan, kung ano ang Diyos mo, yun din ang pagkatao mo. Kung ano ang pagkakilala mo sa Diyos, kung sino ang Diyos, yun din ang pagkatao natin. Nang ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak sa mundong ito, may dalawang phases, dalawang stages, dalawang bahagdan, dalawang bahagi ang kanyang pagpakatao. Ang una, yung tinatawag na the humiliation of Christ. Para malalim-lalim ito, Pastora Flor, ano? Kasi theological term. Humiliation of Christ. At ang ikalawang bahagi ay the exaltation of Christ. So humiliation and exaltation. Ano ba itong humiliation na ito? Noong si Jesus ay naging tao, ang sinasabi sa salita ng Diyos, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos at naging alipin at namuhay sa ating kalagitnaan. Yun ang tinatawag na the humiliation. Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ngunit kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos.
nagpakababa, naging alipin, naging kagaya natin. In fact, ipinanganak siya sa sabsaban. Ipinanganak siya sa isang disgrasyadang babae. Yun ang term noon. Kaya nga si Jesus ay kinikilalang anak ni Maria at hindi anak ni Jose. Ang connotation noon, disgrasyada si Maria. Pero alam natin ang istorya. Si Jesus, si Maria ay nabuntis hindi dahil sa anumang uri ng kasalanan o sa anumang makasalanang gawa. Si Maria ay nabuntis dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Yun ang alam natin. Ay yung alam ng kapitbahay. Yung alam ng mga Hudyo. Yung mga alam na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Ano ang tingin nila kay Maria? Isang babaeng makasalanan. Isang babaeng hindi katanggap-tanggap. Isang babae na kung saan ay nagkasala, nagkamali sa kanyang buhay na karapat-dapat ng parusang kamatayan. Just imagine, dala-dala ng ating Panginoon ang connotation na yan. Saan man siya pumunta? Pumunta siya sa mundong ito, hindi taglay ang karangyaan ng isang hari. Pumunta siya sa mundong ito, hindi taglay ang karangyaan ng isang Diyos. Pumunta siya sa mundong ito bilang isang alipin. Nakaranas ng pang-alipusta, nakaranas ng iba't ibang persecution. Opo, maging sa krus, siya ay pinarusahan dahil sa mga sala na ibinintang sa kanya na wala namang katuturan. Just imagine, ang anak ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ay pinagbintangan ng isang kasalanan, hindi lang isa, maraming kasalanan, upang maipako lamang sa krus. Si Jesus, ang isa sa mga, o ang ultimate na halimbawa ng injustice sa mundong ito. Imagine, walang kasalanan, pero naparusahan ng kamatayan. Hindi ba injustice para sa Panginoon? Siya ay nilitis ng isang kangaroo court. Isang korte na illegal. Just imagine, gabi nagkaroon ng, anong tawag dyan? Paglilitis sa Panginoong Hesukristo. Binigyan kunyari ng pagkakataon na kanyang madepensa ang kanyang sarili. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, kagaya ng tupa na dinadala sa katayan, hindi man lang niya binuksan ang kanyang mga bibig upang kanyang ipagtanggol ang kanyang sarili. The humiliation of Christ. Sa exaltation of Christ naman, ito yung matapos siyang mapako sa krus at siya ay mamatay, siya ay muling nabuhay. Nagkaroon po siya ng katawan na marilag. Ano ang tawag doon? Resurrected body. At matapos po ang 40 days, siya po ay umakyat sa trono ng Ama at naupo sa kanan ng Ama. Umakyat siya sa langit at naupo sa kanan ng Ama. He was exalted. Siya po'y itinaas dahil sa kanyang pagpapakababa. Kaya may kasabihan tayo, ang nagmamataas ay ibinabagsak at ang mga nagpapakumbaba ay itinataas. Pwedeng pakisabi sa inyong katabi, ang mga nagmamataas ay ibinabagsak, ang nagpapakumbaba ay itinataas. Ngayong umaga, nabasa po natin ang isa po sa mga parabola. Parabola ng kambing at ng tupa. At ang parabolang ito ay nakaset sa isang sitwasyon na kung saan
inihalintulad ng ating Panginoon sa araw ng pagdating ng anak ng tao. This is the second coming of Jesus. Na kung saan titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbuklod-buklurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. So sa mga rancho, inihihiwalay ang tupa at ang mga kambing. Sa verse 33, sinasabi ng salita ng Diyos, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kanyang kaliwa naman ang mga kambing. At sino po ba itong mga tupa at mga kambing na ito? Ang mga tupa ay inihalintulad sa mga matutuwid. Samantala, ang mga kambing naman ay inihalintulad sa mga masasama. Tama po ano? Ang mga tupa ay inihalintulad sa mga matutuwid at ang mga kambing naman ay inihalintulad sa mga masama. So dalawa lamang ang kategorya ng tao na ginamit ng ating Panginoon dito po sa passage na ito. Kambing at saka tupa. Masasama at saka matuwid. Ngayon, kung atin pong tingnan, ang mga tupa ay yaong mga tao na nagpapakain sa mga nagugutom, nagpapainom sa mga nauuhaw, nagpapatuloy sa mga dayuhan, dinadamtan ang mga hubad, dinadalaw ang mga may sakit, at pinupuntahan ang mga nakabilanggo. That is in verse 34 hanggang verse 36. Ang mga masasama naman, ito ang kanilang ginawa. Yung mga taong isinumpa. Pag humihingi sa kanila ng pagkain, dahil sila'y nagugutom, sila'y kanilang tinatanggihan. Hindi niya pinapainom ang mga nauuhaw. Hindi niya pinapatuloy ang mga dayuhan. Hindi niya dinadamtan ang mga hubad. Hindi niya dinadalaw ang mga nagkasakit at ang mga bilanggo. Yan ang ginamit ng ating Panginoon, ano? Ang mga matuwid, gumagawa ng mabuti. Yung mga isinumpa ay gumagawa ng hindi mabuti sa kanyang kapwa. Actually, wala naman siya ginawang mabuti. They refused to do good. They are not bad. They are not doing bad to their neighbors. But they refuse to do good to their neighbor. Walang pakialam sa kanyang katabi. Walang pakialam sa kanyang kasama. Pag nakita na nahulog sa kanal, sa halip na tumulong, ang unang ginagawa, Sister Bing, kumukuha ng cellphone. Hello guys, yan. May nahulog sa kanal. Kawawa naman. Tulungan nyo naman. Yan. Unang ginagawa, no? Pero wala namang tinutulong. Nandoon na siya sa sitwasyon, pero hindi man lang siya tumutulong. Napakaganda po na ating pagnilayan ang mga teksto na ito. Sapagkat dito po natin makikita ang ating mga sarili. Tayo ba ay kabilang sa bayan na pinaging tuwid ng ating Panginoon? O tayo po ba'y nanatili pa rin sa atin pong kasamaan? Una, nawa maunawaan natin na ang paglilingkod ay marka ng kaharian ng Diyos, ng paghahari ng Diyos. Pwede bang sabihin natin, ang paglilingkod ay palatandaan ng paghahari
ng Diyos. Anong sinabi ni Jesus? Pumunta siya sa mundong ito, hindi para paglingkuran, kundi ang maglingkod. At ang sinabi ng Apostol Pablo na ang atin pong sukatan ng ating paglilingkod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung paanong naglingkod ang ating Panginoon, nawa maglingkod din tayo. Alam nyo, marami po ang naka-encounter sa Diyos dahil sa kanilang paglilingkod. Tingnan po natin si Abraham. Nung nakita niya na may mga lalaki na naglalakad sa disyerto, anong kanyang unang ginawa? Dali-dali siyang pumunta sa kanyang tulda. Pinakuha niya ang kanyang pinatabang mga alaga, pinakatay ito at ipinaghanda. Hindi pa dumating sa kanyang tulda. Sapagkat talastas niya, alam niya na ang mga taong yon na naglalakad ay naglakad ng malayo. Mga manlalakbay, pagod, uhaw, gutom sa kanilang paglalakbay. Not knowing na ang ordinaryong mga taong ito pala ay angel of the Lord. At pagdating doon sa kanyang tulda, kanya po silang inimbitahan, inanyayahan, ipinakain, pinaglingkuran. At dahil po doon, natanggap ni Abraham ang pangako ng Diyos. Magkakaroon siya ng anak, nag-usap-usap sila. Samantalang itong kanyang asawa doon sa kusina, naghahanda ng pagkain, ay natawa lamang sa kanyang sarili. Mabubuntis daw ako. Papaano yon? Matanda na ako. Pero just imagine, dahil sa paglilingkod na yon ni Abraham, na-encounter niya ang Diyos. Si Rahab, isang babaeng prostitute. Tama no? Malala niyo si Rahab? Taga saan si Rahab? Siya ay taga siyudad ng Jericho. Hindi ba nagpadala ng mga tiktik itong si Moises? At itong mga tiktik na ito ay nalalaman ng leader ng Jericho. Sabi nila, nagpadala ng tiktik ang mga Israelita. Hulihin sila. Pero ang ginawa po ni Rahab, itinago ang mga tiktik sa kanyang bahay. Tinago. Kahit pinagtatanong, nagpakinwala itong si Rahab. Nagpakinwala itong prostitute na ito. Wala dito. Umalis na. Napadaan na. Nandoon na siya. And purposely, iniligaw pa nung babaeng ito ang mga sundalo. Doon sila dumaan. Tapos, sinabihan niya, dito kayo dumaan para hindi kayo makita ng mga sundalo. Anong nangyari? Ang sinabi sa kanya ng mga tiktik, magtali ka ng kulay pula na sash dyan sa iyong bintana. Para pag dumating na ang araw, ikaw at ang iyong pamilya ay aming maligtas. Ang paggawa ng mabuti ay hindi para sa ating sarili. Pero sa ating paggawa ng mabuti, ang ating sarili ang ating natutulungan. It makes us human. It makes us also, it opens also, nagbubukas yan ng oportunidad, ng pagpapala at ng biyaya ng atin pong Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So nawa maunawaan natin na ang paglilingkod ay palatandaan ng paghahari ng Diyos. Ang mga matutuwid ay hindi huhusgahan ng ating Panginoon base sa kanilang kaalaman sa Biblia lamang. Dito sa teksto na ito, hindi sila huhusgahan ng ating Panginoon base sa lawak at lalim ng kanilang alam sa Biblia. Sila ay huhusgahan ng Panginoon sa paraan ng kanilang paglilingkod. Sino ang pinaglilingkuran? Hindi yaong kayang bumalik sa atin.
nung ginawa natin sa kanila. Sapagkat hindi yun paglilingkod. Ang tawag dyan, investment. Hindi yaong mga taong may kakayahan na ibalik sa atin yung ating ibinigay sa kanila. Ang tunay na paglilingkod ay ang pagtulong sa kapwa, lalong-lalo na yaong mga mahihina, nangangailangan, at nasa laylayan. Ako po'y nagpapasalamat sa atin pong iglesia, sapagkat every time na tayo po ay nananawagan ng mga special na offering at ng pagtulong sa ating mga kapatid na nangangailangan, hindi po nagdadalawang isip ang bawat isa sa atin. They might not know us. Maaring hindi po nila makikilala kung sino tayo, kung ano tayo. Maaring hindi po nila tayo mapapasalamatan personally. Pero una't higit sa lahat, taos puso at walang humpay ang kalang pasasalamat sa Diyos dahil sa ginawa na mabuti ng bawat isa sa atin. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Ngayong week po na-deliver na po natin yung 10,000 na atin pong ibinigay sa pamilyang nasunugan doon sa Magsaysay. 3 family sila na nasunugan. So salamat po sa Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. So maraming salamat po sa generosity ng bawat isa. Sapagkat yung ating ginagawa ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Tingnan po natin sa teksto na ating binasa na ang paglilingkod na ginawa nung mga matutuwid ay hindi po grand gestures, yung parang malaking ginagawa. Alam niyo, ang pagtulong sa kapwa, hindi naman kailangan may libo-libo ka para makatulong sa kapwa. Amen. Hindi kailangan ng libo-libo sa pagtulong sa kapwa. Hindi kailangan ng daan-daang piso para makatulong sa kapwa. Hindi kailangan yun. It does not require grand gestures na kailangan pang mag-imprenta ng tarpaulin na na mayroong picture ng pangalan. Salamat kay ganito. Salamat kay ganyan. Hindi kailangan ng ganon. Ang kanilang mabuting gawa ay hindi po after sa public accolades. Ano yung public accolades na yan? Yung pagkilala ng publiko. Hindi natin hangad na mapapurihan ang ating mga ginagawa. Ma-recognize ang ating ginagawa at bigyan tayo ng Nobel Prize, Peace Prize o Ramon Magsaysay Award dahil sa ating mabuting gawa. Hindi siya for public display ang ating ginagawa. Amen. Di ba ang sinabi ng ating Panginoon, ang ginagawa na mabuti ng iyong kanang kamay ay huwag nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay. Hindi yun tama at hindi yun nararapat. Kaya may temptation palagi na every time na magbigay ka, magpapapicture, di ba? At saka ipopost sa Facebook. Napagandang temptation yun. Oh, kasi sabihin natin, hindi naman po nagmamalaki, not for us to brag, but for us to testify about the goodness of God. Parang magandang pakinggan, no, Sister Jemma, no? Pero ang totoo, may nakapanilalim pa rin na human pride sa ganoong bagay. Ang sabi ng ating Panginoon, I tell you, kung kayo ay napapupurihan ng tao dahil sa inyong ginawa, natanggap nyo na ang inyong gantimpala. Pero kung kayo gumagawa ng mabuti at walang nakakaalam, walang nakakapansin, ang inyong amang nasa langit ang siyang gagantimpala sa inyo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon?
simple ang mabubuting gawa na kinikita, natitingnan ng ating Panginoon. Pansinin po natin dito po sa passage na ito, feeding the hungry, giving drinks to the thirsty, welcoming the strangers, clothing the naked, visiting the sick and the imprisoned. Actually, itong mga gawang ito are practical and deeply human. Napaka-practical na mga gawa. Sila ay nakapundar sa pag-ibig, sa habag, sa awa, at ito ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Yung ating pagtulong sa ating kapwa. Yung ating pagsama sa ating kapwa ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Kaya nga, kahit po sa mga patay, pag tayo po ay nagvi-visit sa mga patay, hindi tayo nagvi-visit para sa service lang. Darating tayo doon, mag-service. Pagtapos ng service, uwi na rin. We defeat the purpose why we go or we visit yung mga kapatid natin na nakakaramdam ng kalungkutan. Mangyari lamang na magbigay tayo ng kaunting oras para makausap sila. Hindi ba? Malaking comfort yun sa kanila. Mangyari lamang na mabigyan natin ng oras na sila ay magkaroon ng usap kayo. Nakakabawas ng kalungkutan. Pero kung darating lang tayo pag may service, tapos aalis na rin tayo pag tapos ang service, paano natin maipapadama sa kanila ang atin pong concern, ang atin pong presence para sa kanila? Meron akong nabasa na kasabihan kanina, kaninang umaga. Ang sabi ng kasabihan, pwede kang maging absent sa masayang bahagi ng buhay ng mamahal mo. Pero hindi ka daw pwedeng mag-absent sa panahon ng kanilang kalungkutan. Ay di na-rebuke si Pastor Andrew. Pwede kang absent sa mga birthday. Pwede kang absent sa mga kasal. Pwede kang absent sa mga celebration at mga handaan. Pero hindi ka pwedeng maging absent sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng pangailangan ng ating kapwa. Amen! At yan ang realidad. Madali lang mag-attend sa mga kasalan. Actually, pinaghahandaan natin pag may kasalan. Hindi naman tayo ang ikakasal, pero nagpapa-manicure, nagpapa-pedicure, nagpapa-ayos ng buhok, ano pa. Nag-iisip ko anong isusuot. Kada ang unang pangutanay, ano ka motif? Di ba? Parang willing na willing tayong gumastos sa kasalan. Tama ano? Kasi masaya. Pero pag mga patay, away at preparasyon. Walang preparation. Punta lang doon. Pero ang sabi ng Biblia, mas mapalad pa ang pumupunta sa mga lamay kaysa sa kainan. Blessed. Mas mabuti. Why? Because these acts are practical and human. They are rooted in love and compassion, and they reveal the heart of God. Ikalawang bagay na ating pumapansin sa passages na ito, ay hindi lamang na dapat nating maunawaan na ang paglilingkod ay tanda ng paghahari ng Diyos, kundi makikita mo si Jesus sa pinakamaliit sa atin. Finding Jesus in the least among us.
Sa sistema ng mundo, ang kanilang pinapahalagahan ay yung mga taong mahalaga. Ano ang tawag natin? Mga VIP. Yun ang pinapahalagahan natin. Pag VIP, parating una sa pila. Tama, no? Pag VIP, binibigyan ng upuan. Pag VIP, ang pinakamasarap na luto, na ulam, ang ibibigay sa kanya. Kaya nga may tinatawag tayo na presidential table. Kasi kahuhuda. Kahuhuda. Pag VIP, dapat pinakamaganda ang ibigay. Kasi VIP. Pero pag mga gula-gulanit yung damit, hindi nakasuklay, ay payiro naking papalayas. Ay, ka rin eh. Kabubaho ni mo. Pag may ibibigay man, ay tira-tira. Malamig na. Yung hindi mo na kailangan, yung mga 3 linggo na sa freezer, ay sayang na kuno kali pag apilakon niyang. O iti taonin mo sa imo kapitbahay. Yung hindi na natin kailangan, yun ang ibibigay natin sa kanya. Pag VIP, Sister Bing, bibili sa mall, pangbigay. Pero pag hindi, tingin nga sa aking mga damit, parang hindi ko na nasusuot ito ng mga 5 years. Ibigay na sa kanya. Hindi ko po sinasabing mali yung pagbigay ng gamit na nagamit sa ating kapwa. Pero kung ang ating attitude ay hindi naaayon at hindi tama, nakikita pa rin ng Diyos ang laman ng ating puso. Nakikita pa rin ng Diyos ang laman ng ating puso. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Kung ano ang ginagawa ninyo sa pinakamaliit na mga kapatid ko, ginagawa nyo yan sa akin. The righteous did not even realize that they have been serving Jesus. Hindi nila naiisip, hindi nila na-realize, naglilingkod pala sila kay Jesus sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa mga kubos, sa mga nangangailangan, sa mga nanghihina. They were simply meeting the needs of those in front of them. Ito po yung highlight ng katotohanan ito. Ang Diyos, God often comes to us disguised as the neediest person. Ang Panginoon pala ay lumalapit sa atin, kumakatok sa atin, disguising as the neediest person. Hindi ko po sinasabi na pag meron pong humingi ng tulong sa atin, tulong agad. Kasi ang katotohanan, marami pong humihingi ng tulong pero illegal. Ano ang tawag doon? Mga manluloko. Nung bago pala ako sa Ujungan dito, halos araw-araw, may malapit sa akin, Brother Worms. Hingi ng tulong, Pastor. Na-ospital yung aking anak. Pastor, naputulan ng paa yung aking anak. Sunod na naman na linggo, babalik ulit, namatay yung anak. Namukhaan ko na, Pastor. Parang ito rin ang taong na-ospital, namatayan, naputulan ng paa. Tinanong ko siya ngayon, ilan po ba talagang anak ninyo? Bakit may namatay na, may naputulan na, may ganyan? Ay, hindi naman kung ako yun, Pastor. Sabi niya. Hindi talaga nag-amin, Pastora Flor. Hindi siya. Pero, siya talaga. Kasi nakita ni Brother Orly. Sabi ni Brother Orly, parang yan, parang Pastor yung galing na karana. Oo nga, sabi namatayan naman ko ng kwan. Ay, hindi ko naman kilala. Aba, nung huli nakilala ko na. Tapos, kalimitan, pag tinatanong mo,
Pari-pareho lang ang lugar kung saan sila nanggaling. Maging wise din tayo sa ating pagtulong. Amen. Maging wise din tayo sa ating pagtulong. Actually, may batas sa Pilipinas, no, anti-mendicancy law, na bawal tumulong sa mga nagpapalimos. Bawal tumulong sa nagpapalimos. Pero alam natin, nadidiscern din po natin yung humihingi ng tulong sa atin kung sila talaga ay genuine na nangangailangan at kung sila din naman ay mga professional na humihingi ng tulong. Professional na talaga. Kasi naging kabuhayan na nila. Ay nagpapakita pa sila ng mga medical records, ng mga reseta. Hindi ko alam kung saan ang galing yung mga reseta at mga medical records. May isa pa nagpakita sa akin, Sister Bing, ng medical record niya, ng reseta niya, 1997. Abang rugay nakreseta. But brothers and sisters in Christ, ang Panginoon ay nakakita sa atin, sa ating mga ginagawa. It is also our responsibility to know kung ito ba talaga totoong nangailangan o hindi. Dapat din po nating alamin kung ano ang pwede nating magawa sa kanila upang sila'y totoo na matulungan. No? Totoo na matulungan. Di ba may kasabihan tayo? Anong kasabihan na yon? Do not give a person a fish. Teach them how to fish. I think that is the best na uri ng pagtulong. Yung pag-i-empower sa isang tao. Yung pag-i-empower sa mga nangangailangan. Pagbibigay ng boses sa walang boses. Pagbibigay ng lakas sa mga walang lakas. Pagbibigay ng pag-asa sa walang pag-asa. Tandaan po natin, we find Jesus among the least of our brethren. Pasusumpungan natin si Jesus sa pinakamaliit sa atin. Nagkikwentuhan kami ng isang estudyante at nalaman niya na dito tayo sa Ojungan Foursquare Church, tayo ay nagfi-feeding. May nagfi-feeding po ba tayo? Sabi niya, ano naman po, pastor, ang inyong pinapakain? Sabi ko ay mga lugaw, ganyan ang pinapakain namin. Sabi niya, ay doon sa amin hindi pwede ang lugaw. Ay ano, Jollibee. Totoo ba yan? Oo, kailangan fried chicken, kailangan spaghetti. Pag ikaw ay magpakain doon ng lugaw, o ng sopas, o ng tinapay, ay hindi nila kakainin yon. Ang gusto nila, ganung klaseng pagkain. Nakakalungkot man din. Na minsan ngayon, ang kabutihan ng tao ay ginagamit ng iba upang pagsamantalahan ang kanyang kapwa. No? Yung kabutihan ay ginagamit upang pagsamantalahan ng ating kapwa. Kaya nga ang paalaala din ng ating Panginoon sa atin, be humble like a dove, but be wise like a serpent. Maging mapagpakumbaba kagaya ng kalapate, ngunit maging matalino kagaya ng isang serpiente. They know how to strike. Alam nyo yung mga serpent, hindi naman yan sila nagsa-strike lang ng strike. Hindi naman yan sila pag makakita ka ng ahas, hindi po nila intensyon yan nakagatin ka na agad. Nangangagat lang ang ahas pag siya ay nasaktan o wala na siyang ibang choice. Ganon sila katalino. Napakahalaga sa kanila ang kanilang venom. Hindi sila basta-basta kumakagat lang. Pero tayong mga tao, dahil may natural tayong takot sa ahas, pag makakita ng ahas, automatic ang isip natin, kagatin agad tayo, sakbalin agad tayo. Kaya inuunahan na agad natin yung ahas. Pero ang truth is, they do not do that. That's not their behavior.
That's not their behavior. Kaya wise sila, ginamit ng Panginoon sila to demonstrate to us how to be wise sa atin pong dealing sa buhay. Maging humble ang bawat isa sa atin. Maging handa sa pagtulong ang bawat isa sa atin. Pero tandaan po natin, maging matalino din ang bawat isa sa atin. Ang tamang pagtulong ay nakaka-contribute sa improvement at development ng ating kapwa at hindi na lalo silang nabubulok at lalo silang naging mahina. Isa po sa mga pinag-aaralan namin sa Bible School, yung nangyayaring dependency. Yung phenomenon ng dependency. Ano po yung phenomenon ng dependency? Itong mga Filipino na mga churches, nakadevelop sila ng ugali na nagiging dependent sila sa tulong mula sa labas. Ano bang gusto sabihin noon? Nagiging dependent sila sa Amerika. Naging dependent sila sa Korea. Naging dependent sila sa mga mayayaman na bansa. Naging phenomenon yan sa Pilipinas. Naisip nila, hindi magtatagumpay ang ministeryo kung wala ang assistance mula sa iba. Kailangang may support. Kailangang may supporter. Pero I think dito po sa Ujungan Foursquare Church, napatunayan natin na pwede tayong magministeryo kahit walang tulong galing sa labas. Amen. Napatunayan natin na kaya nating maglingkod sa Panginoon na walang tulong mula sa labas. Sapagkat ang Diyos nila ay Diyos din natin. Amen. Kung atin pong ihambing yan sa ating mga buhay, minsan nakaka-develop din tayo ng dependency. Kaya nga sa Pilipinas, meron pong phenomenon na yung kamag-anak natin pumupunta sa ibang bansa, magtatrabaho sa ibang bansa, magpakatulong sa ibang bansa. May mapangit na mapakinggan no, Sister Bing, no? Pero hirap na hirap sila doon. Meron silang wala silang isang trabaho lang, Sister Bing. 2 trabaho, 3 trabaho sa ibang bansa. Tama? Marami akong nakikita ngayon sa Facebook na mga kababayan natin na ang tawag sa kanila ay dumpster. Yung mga kababayan natin pumupunta sa mga basurahan, sa mga basurahan, nagda-dive sila doon, pumapasok sa loob. Kasi itong mga ibang lahi, yung mga gamit nila na bago pa, hindi pa nga nagamit, hindi pa nabuksan, and so on and so forth, pag sa tingin nila ay hindi nila kailangan, itatapon lang doon sa basurahan. Ang ginagawa nila, kinukuha nila yon. Para yon ang kanilang pangkonsumo araw-araw, para yung sweldo nila, ibibigay sa kanilang mga pamilya, ipapadala dito sa atin sa Pilipinas. Pero ang malungkot sa mga kababayan sa Pilipinas, sa mga kamag-anak na sa Pilipinas, feeling nila ang yaman-yaman nila. Kasi naging dependent sa ipinapadala na pera ng kanilang mga mahal sa buhay. Halos hindi na nagtatrabaho. Asi mapagkatrabaho ko, no? Ay nagbabato na kahit dolyar. Sige lang. Not knowing na halos wala nang pahinga ang kanilang mahal na sa buhay doon sa ibang bansa. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Maganda ang magtulong, ngunit kung tayo po ay tumutulong, nagiging tamad na ang iba sa atin, hindi din yan kalooban ng Diyos. Amen. Hindi din yan kalooban ng Diyos. So, be wise sa ating pagtulong.
Kaya nga sa ating church, tinuturuan tayo ng tamang stewardship. Tinuturuan tayo ng tamang pamumuhay. Sapagkat sa mga katuruang ito, na ipapakita natin kung ano ang tama at kung ano ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Meron po tayong isang kapatid na nagsasabi na, Lord, gusto ko rin na magkaroon ng sariling kita para makatulong ako sa kapwa. Lord, gusto ko rin na ako ay magkaroon ng ganitong halaga o may ganitong hanap buhay. Nang sa gayon, makakatulong din ako at maging bahagi din ako ng inyong gawain. Pero marami din ang parating nagsasabi, sino kaya ang tutulong sa akin? Kung babaguhin natin ang ating kaisipan, mula sa kaisipan ng poverty mindset, kailangan ko nito, kailangan ko nito, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng tulong, kailangan ko na may magpapahiram sa akin, kailangan ko na may magpapautang sa akin, into a mindset of being part of the kingdom. May magagawa ako, may maitutulong ako, may maibibigay ako. Tiyak, meron pong gagawin ang Diyos sa buhay natin. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kaya nga sa parabolang ito, hindi sinabi ng ating Panginoon na ito ay mga mayaman at mahirap. It's not. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay merong pwedeng magawa upang makatulong sa ating kapwa. Kung atin pong balikan ang ating church, binabasa ko ang mga sinaunang tala ng ating simbahan. Sinasabi nila na, itong mga Foursquare na yan, simbahan kinait mga mahihirap. Kasi yung mga members natin ay mga taga-tanim ng gulay, mga mangingisda, mga farmers, mga nagbebenta sa palengke, mga simbahan ng mga mahihirap. Pero tingnan po natin ngayon, ang bawat isa sa atin ay patuloy na pinagpapala ng Diyos. Amen! Hallelujah! Why? Because they changed their mindset from being poor. Iniisip nila, kailangan ko, ako nangailangan, into someone who is helping others, assisting others in the best capacity that they have. Then, sila po ay pinagpala ng ating Panginoon. And then, pang-apat, meron pong pangako ang Diyos sa mga tumutulong. Meron pong pangako ang Diyos sa mga naglilingkod. Ano po ang sinabi sa verse 34? Ang sabi ng Panginoon sa verse 34, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likain ang daigdig. Pansinin po natin. Una, sa tekstong ito, makikita po natin ang imbitasyon ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Halik kayo! It is an invitation. It is an invitation. To be part of the kingdom of God, we are invited to His kingdom. Nasa ating pagpapasya, nasa ating pagsunod, nasa ating buhay, nasa ating kamay, ang pagsunod sa Diyos. There is always an invitation. Ikalawa, mapansin po natin sa tekstong ito, na hindi lamang sinabi ng Panginoon, halik kayo, kundi merong tinawag ang Diyos sa kanila. Ano ang tawag ng Diyos sa kanila? Kayong mga pinagpala ng aking Ama.
Pwede yung pakisabi sa iyong katabi, ikaw kapatid ay pinagpala. Tayo ay pinagpala. Ang dami nating problema sa buhay. Paano natin masasabing pinagpala tayo? Ang dami nating problema sa buhay. Si Jesus man ay ipinako sa krus. Di ba? Si Jesus man, pinagbantaan ang kanyang buhay. Pero nawala ba ang katotohanan na siya'y anak ng Diyos? Hindi. Anumang pagsubok na ating dinadana sa ating buhay, it does not mean that we are already isinumpa na. Hindi po nangangahulugan na tayo po'y mga isinumpa na. Nangangahulugan po ito. Katunayan po ito ng pagpapala ng ating Panginoon. Nanatili pa rin po ang katotohanan that we are blessed of God the Father. At meron pong inihanda ang ating Panginoon para sa atin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Alam mo, ang kaharian ng Diyos, kailangan pong meron pong paggawa para sa atin. Hindi po niya tayo, bibit-bitin papasok sa kaharian ng Diyos. Meron part para sa atin. Merong paggawa para sa atin. Pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, patuloy ang ating paggawa ng mabuti, sapagkat ang paggawa ng mabuti ay katunayan na tayo po'y mga anak ng Diyos. Patuloy po ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon, sapagkat ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon ang siyang ating patunay din ng atin pong pananalig sa Kanya. Pumasok kayo. Pero sa huling bahagi ng tekstong ito, ang kaharian ng Diyos ay inihanda pala para sa atin, hindi ngayon, kundi bago pa likhain ang sanlibutan. Gusto pong sabihin, ang ating kaligtasan, ang atin pong pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nasa kaisipan na ng Diyos bago niya pa likhain ang mundo. Nasa isip na ng Panginoon si Sister Gemma. Nasa isip na ng Panginoon si Brother Roger. Nasa isip pa na ng Panginoon si Sister Bing. Bago pa likhain ang mundo. Amen. Nasa isipan tayo ng Panginoon. Ipaghanda na tayo ng Panginoon. Kaya nga sa kalooban ng ating Panginoon, minsan isang araw sa ating buhay, ating narinig ang Ebanghelyo at pinagkalooban niya tayo ng biyaya upang maunawaan natin ang Ebanghelyong yaon. At araw-araw, nawa mabuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Nang sa gayon, kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo, malubos ang kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa atin. Those who are serving Him, sa mga naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng atin pong kapwa, meron pong reward na nakalaan para sa atin. Isa pong reward na hindi po makikita sa mundong ito, kundi isang reward na pangwalang hanggan. Nawa, patuloy po tayo na ma-encourage. Patuloy po tayong mapalakas. Patuloy po tayo na mapaalalahanan na ang ating mga buhay ay atin pong magugol sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng ating kapwa. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa.